kumuha ka rin sa akin ng memorial plans. Malaking bagay din yun. Para sa akin o para sa'yo? Eh di para sa ating dalawa. Ay, makikinabang ka. Di siyempre makikinabang din ako. Ano ka ba naman? Naku, mahirap kung aasa lamang ako sa trabaho ng asawa kong budegero. Naku, walang mangyari. Eh, hindi ba accountant ka? Bookkeeper? Oo nga. Oo. Kaya siyempre alam ko na, mahina, talo kami kapag umasa kami sa aming regular na trabaho. Gutom. Maring, sige na naman. Hindi ba kaibigan kita? Pa! Si Angela! Ha? Naku! Si Angela! Ano nangyayari? Ha? Bakit naman maghahita nito? Kanina naman hindi ganito to ah. Hindi po namin alam. Bigla na lang po siya nagkaganyan. Dali, hospital! Dali! Michael, pakitawag ka sa kapitbahay! Tawagan mo tatay mo sa bodega! Sabi mo, sumunod siya sa atin! Dali ka na! Dok, bakit mo napili anak ko? Posibleng nahulog nang hindi napansin na nagbabantay. Imposible ho yun eh. Pwedeng nanonood ng television ng mga anak mo. Hindi ho, wala ho kaming telebisyon sa bahay namin. Maaaring nag-aaral, nag-uusap, hindi nila napansin. O ikaw, Jeffrey, Michael, narinig niyo sabi ng doktor, ha? Donya. Pwede ba ka magulo dyan? Seryoso ako doon. Seryoso din ako. Huwag kang dito magtaas ng boses. Nakakahiya. Dito ka pa nag-roll call. Makinig nga kayo. Nahulog nga ba ang kapatid ninyo? Mrs., relax lang ho kayo. Nangyari na ho ang nangyari. Pointless na magalit pa kayo. But I'm sure na mag-iingat na ang mga anak nyo para hindi na ito maulit muli. O narinig ninyo, ha? Lahat tayo mag-iingat, tayong lahat. Subalit nang gumaling ang isang paa ni Angel, ang kabilang paa naman ang nabali. At nangyari ito nang hindi siya nababagsak ng nag-aalaga o nahulog mula sa kanyang crib. Dok, 4 hong nauna naming anak. Pero ni isa ho sa kanila, wala akong nabalian ng ganyan sunod-sunod. Dok, mukha hong hindi na normal ang sakit ng anak namin. Hindi na nga ho eh. Kailangan ko pong ipaliwanag sa inyo ang sakit ng inyong anak. Hindi birong pag-aalaga at hindi basta-basta ang pasensya ang hihingi nito. Dito nalaman ng mag-asawa ang totoong kondisyon ng kanilang anak. Mayroon itong osteogenesis imperfecta o brittle bone disorder. Isa itong genetic disorder kung saan napakadaling mabali ang mga buto kahit na walang masyadong puwersa. Ang simpleng pag-ubo o paggalaw habang natutulog ay maaaring makabali ng mga buto ni Angel. Sa kasamaang palad, habang buhay na niyang kakaharapin ang sakit na ito. Doktor, pakisabi niyo sa amin ang lahat at dapat namin kailangan gawain. Hindi ho kami mahatakot. Mabubuhay ang anak ko. Magtatagal si Angel. Magsisipag kami kung kinakailangan tustusan namin ang kanyang pangangailangan. Hindi ho kami susuko. May awa ang Diyos.